Kauna-unahan ang Pilipinas sa pagkakaroon ng train system sa buong Southeast Asia, una pa ng 3 taon kaysa sa Singapore train system. Dekada 80 nang itinayo at ginamit ang railway system sa bansa na hanggang ngayon ay patuloy na pinakikinabangan pa rin ng ating mga mamamayan. Pero araw, buwan at taon ang lumipas, patuloy na nasisira at nagkakaroon ng aksidente at aberya sa inakala ng publiko na makakatipid at ligtas sa transportasyon. Hindi lamang ang mismo mga tren o mga bagon ang may mga problema. Kasama na rin dito ang mga iba pang pasilidad ng mga iba't ibang institusyon ng LRT at MRT. Ang 16 na escalator ng LRT-1 na kung saan 6 na lang ang gumagana, sa LRT2 naman na may 22 elevators na 3 lamang ang gumagana at ang mga saradong palikuran ang madalas na matatagpuan sa mga estasyon. Inaksyonan naman ito ng Department of Transportation and Communications o DOTC at MRT Holdings para sa rehabilitasyon at maintenance sa mga tren. Full rehabilitation at general overhauling ng mga tren at istasyon ang ipinangako ng mga namamahala ng MRT at LRT. Sa pagsagot ng mga private owners sa gagastusin ng nasabing proyekto, ipinataw pa rin ng gobyerno sa mga pasahero ang bigat ng pagtaas ng presyo. Makalipas ang ilang buwan sa isyu na ito, pagbabago na bang naganap sa mga tren at istasyon ng bansa? Skill pero yung sa maintenance ay medyo dun malinaw na ang maintenance provider diyan ay mga barkada nila ni Abaya, si Marlon de la Cruz, barkada ni Abaya, si Tomas de Leon, ang MRTC chairman na Land Bank president, ay barkada nila Abaya at ni Rojas. So kaya wala kang maasahan kasi barkadahan ng gobyernong ito. Kaya doon sila skilled. Pero sa serbisyo, wala akong makitang improvement doon. Sir, di ba po samahan po kayo ng mga pasahero, ng mga organization po ninyo. Ano po yung mga ginagawa niyo pong campaigns or actions po para po tulungan po yung mga na mapababa po yung pasahero, yung pamasahe? Kasama kami doon sa nagpetisyon sa rollback, ipatigil ang pagtaas ng pamasahe, ang release network. At gusto ko rin manawagan sa lahat ng mga kabataan, mga estudyante, na ang release network ay may plano magdala ng mga petition paper para sana pirmahan. Tutulan ang pagtaas ng pamasahe at ang privatisasyon nito. Kasi ang totoo, ang sa likuran nitong pagtaas ng pamasahe ay dahil sa privatization. Isang commitment ito ng gobyerno sa private corporation na mag-assume sa lahat ng railway system sa bansa. Kaya ngayon pa lang, in-place na nila ang pagtaas ng pamasahe, guaranteed yung 10% per anniversary ng kontrata, ng concession agreement. So ito yung pinakamasama sa panahon ng daang matuwid, no? Na kung saan matuwid ay sa pinagbibenta na yung actually hindi binenta yung LRT1, no? Rinigalo. Kasi tinuturing nilang sunken cost yung 20.7 kilometers. Kaya ang subject sa BOT is 11.7 kilometers from Baclaran to Nyog, Abacoor. Ayun nga po, so na-mention niyo po yung extension project po, di ba? Yun po yung Baclaran to Cavite. Yes. Ano po yung mga insights niyo po tungkol po dito sa extension project po? Well, ano yan, ang tingin ko lang simple lang eh. Retirement fund ng mga secretary, particular ng Abaya, ni Rojas. Retirement at mga na inappoint nila, sila Buenafe, sila Chaneco, na mga kaklase at mga kaibigan. Retirement nila 'yon. Pero ang taong bayan nagbabayad sa kanilang retirement. Yung taong bayan po yung nagpo-provide ng pang nila. So sir,
Kung mabibigyan po kayo ng mga kahilingan, ano po yung mga batas na gusto niyo pong idulong dun po sa gobyerno po? Well, ang railway, kasi long term ito, at habang buhay ito, habang umiiral ang ating lipunan at pinapaunlad pa nga ito, dapat hindi political appointee ang maging general manager, mga administrator. Dapat career. Hindi po pwede yung from time to time, nagpalit ng presidente, papalit din ng administrator, papalit din ng general manager. Hindi dapat gano'n. Dapat i-hire sila as career at during retirement age na nila, saka sila pwede umalis at papalitan sila. So sa gayon, ginagawang milking cow ang railway system natin. Apo. Ang DOTC in particular ay napakalaking proyekto sa PPP project ni Aquino na lahat, railways, airports, mga seaports. Ito yung ginagawa nilang PPP na ginagawa nilang, sabi ko na, retirement fund nila. For 6 years nila sa panunungkulan. Hindi dapat ganon. So kailangan career ang lahat ng umuupo sa mga ganitong klase ng na serbisyo. Ano po, as a movement po, ano po yung mga ginagawa niyo po? So ngayon, tulad nito, nagpapa-interview ako sa inyo para i-expose natin yung katiwalian. Yun, petition signing at yung inyong prof ay kinausap ko ngayon kung pwede makatulong para sa pagtutol, petition para pagtutol ng pamasahe at privatization sa railway system. Siyempre, mobilization rally, mayroon kami Monday Habit sa bawat station, MRT and LRT. Mayroon din kaming, actually, tuwing Martes supposedly yun, sa Korte Suprema para kagyat ilabas yung, yung TRO. Kasi tuwing Martes kasi yung inbank. So, hanggang ngayon, mukhang iba ang pinagkakabalahan ng Korte Suprema. Opo. Hindi ang taong bayan. Hindi po masyado na-entertain po yung TRO po ninyo. Malamang, kasi hanggang ngayon, binigyan nila ng 30 days para sagutin ng DOTC yung aming petition. At more than 30 days na para sagutin yun. Ewan ko bakit hanggang ngayon hindi pa nabibigyan ng lunas ng Korte Suprema. So far po sir, since ilang months na po nagtaas yung presyo ng pamasahe po ng LRT at MRT, may nakikita po ba kayong improvements? Mayroon improvement. Yung massive at delayed at yung mahabang pila, improve yun. At pahaba ng pahaba, hindi naman paiksi ng paiksi. Improvement din yun. Yung nanatiling hindi naman na yung mga dating na tumatakbo pa ating escalator, improvement yun. Ngayon, hindi na tumatakbo improve din yun. Dagdag stairs Dagdag po? yun. So, yun ang improvement na nakita ko so far. Ngayon, kung may nakita kayo improvement beyond doon, mas maganda pa rin yun. Sir, meron po ba kayong gustong idagdag na mensahe po para sa mga kinauukulan? Well, ang gobyerno dapat mag-isip naman ng mabuti sa taong bayan. Hindi yung pinag-iisipan ng gobyerno kung paano lang sila buhayin sa sarili nila dahil patapos na kanilang termino. Paano naman ang bayan? Paano naman ang buwis ng mamayan? Ibalik naman sa serbisyo. Huwag naman parang sarili lamang. So sir, sa DOTC po, ano po sa tingin niyo yung dapat po nilang gawin para po maging worth it yung pagdagdag ng presyo? Sumama na sila kay Aquino pag-resign. Okay, sir. Apo. So, ayun po, sir. Ayun, salamat po, sir, sa pagdating po sa ating programa sa Tapatang Kulasa po. Once again, Mr. Sammy Manules ng Riles Network po. Sir, any message po sa mga manonood po natin? Well, kailangan natin bantayan ang kaban ng bayan, bantayan ang programa ng pamahalaan, natiyakin na ito ay para sa taong bayan at hindi para sa ilan. Ayun nga po, narinig po natin yung boses ng masa na kinatawanan ni Mr. Sammy Manules. Makikita natin na malaki talaga ang problema ng pagtaas ng presyo ng pamasahe ng MRT at LRT. At sana'y gawing worth it ng paggobyerno yung pagtaas ng presyo nito. Muli, ako po si Manette Landayan para po sa Tapatang Kulasa. Galing.